Magandang araw mga bata. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga kagamitan at mga hakbang sa pagsasaing ng bigas gamit ang konvensyonal at makabagong pamamaraan. Narito ang mga layunin sa ating aralin ngayon. Una, natutukoy ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas gamit ang konvensyonal at makabagong pamamaraan. Pangalawa, naisasagawa ang mga hakbang sa pagsasaing ng may pag-iingat. Magbalik-aral muna tayo mga bata. Bumunot ng isang bagay sa loob ng kahon. Ipakita ito sa mga kaklase at sabihin ang gamit nito sa paglilinis o pag-aayos ng sarili. Sagutin naman natin ngayon ang mga gabay na tanong. Dumako na tayo sa paghawa ng bokabularyo. Una, pagsasaing, ito ang tawag sa pagluluto ng bigas. Pangalawa, pagliligpit, ito ang pag-aayos o pagtatago ng mga kagamitan. Pangatlo, konvensyonal o tradisyonal, ito ay ang makalumang paraan ng pagsasaing ng bigas gamit ang kaldero at kalan o uling. Pang-apat, makabagong pamamaraan ng pagsasaing. Ito ay pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker. Pang-lima, rice cooker. Ito ay makabagong kagamitan sa pagsasaing ng bigas gamit ang kuryente. Narito naman ang mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Una, kaldero. Ito ay isang uri ng kaserola o lalagyan na karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ito ay mayroong malalim na katawan, may hawakan, at may takip. Pangalawa, ang rice cooker. Ito ay ang modernong gamit sa pagsasaing ng bigas na gumagamit ng kuryente at may automatic na setting. Pangatlo, ang kalan. Ito ay ang kagamitang pangluto na kadalasang yari sa metal. Ginagamitan ng LPG upang umapoy. Pang-apat, ang tasa o panukat. Ginagamit upang sukatin ang tamang dami ng bigas na lulutuin. Pang-lima, ang sandok. Maaari rin itong gamitin para haluin ang bigas habang niluluto. Dumako na tayo sa ating unang gawain. Pumili ng isa sa mga kagamitan sa pagsasaing ng bigas. Iguhit ito sa isang maiksing bond paper at kulayan. Sa ibaba ay isulat ang gamit ng bagay na ito. Ang tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang ginagamitan ng kaldero. Narito ang pangunahing hakbang sa tradisyonal na paraan ng pagsasaing ng bigas. Basahin ito ng maigi.
Sagutan ang ikalawang gawain. Punan ang mga hakbang sa tradisyonal na pagsasaing. Ang makabagong paraan ng pagsasaing ng bigas ay kadalasang gumagamit ng modernong kagamitan tulad ng rice cooker. Narito ang pangunahing hakbang sa paggamit ng rice cooker. Muli, basahin itong maigi. Ating sagutan ang pangatlong gawain. Paghambingin ang tradisyonal na pagsasaing sa pagsasaing ng bigas gamit ang rice cooker sa pamamagitan ng Venn diagram. Isulat sa magkabilang bahagi ng bilog ang pagkakaiba at sa gitna naman ang pagkakapareho. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga pag-iingat na dapat tandaan sa pagsasaing ng bigas maging tradisyonal na paraan o ang makabagong paraan? Pangalawa, bakit mahalaga ang kanin sa ating mga Pilipino at sa iba pang kultura? Pagninilay sa pagkatuto. Isulat ang inyong pagninilay sa EPP notebook. Una, ang iyong pamilya ba ay nakakakain ng 3 beses sa isang araw? Pangalawa, bilang isang mag-aaral sa ika-4 na baitang, ano ang magagawa mo para makatulong sa suliranin ng kagutuman sa bansa? Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan na ginagamit sa pagsasaing ng bigas. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Ayusin ang mga hakbang sa pagsasaing ng bigas sa tradisyonal na pamamaraan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6 mula sa unang hakbang hanggang sa huling hakbang.